epekto ng mga lindol bago natin pag-usapan yung mga importanteng bagay. Gusto ko lang gusto ko lang maipakita sa inyo yung epekto ng lindol ng Davao Oriental. Davao Oriental ba? O basta dyan sa may Caraga. O dyan sa Davao. Niyanig ng malakas na lindol ang buong Davao Region kung saan apektado ang ilang lugar dito sa Davao City at nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente. Isang malakas na lindol na may magnitude na 7.6 ang nagpayanig sa Davao Oriental na nag-udyok sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na maglabas ng tsunami alert. Naitala ang lindol pasado alas 9 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, ang sentro ng pagyanig o epicenter ay nasa karagatan hilagang silangan ng bayan ng Manay, Davao Oriental. Naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Davao City, kung saan nagdulot ito ng pagkaalarma at paglikas ng mga tao mula sa mga gusali. Kulbaan kay ko mamoy. Grabe nga kulbaan ako niya nga ako ang taysikad na ko naganaan na oh. Uyog-uyog akong taysikad ba. Kulbaan kay ko. Nakuyawan jud nangurog maayo. Gatuyok siya. Parang doyan. Okay, so we were celebrating our Teachers' Day po. The students were having fun sa law lobby. Then suddenly, naglindol. Sa section ko po, wala since we followed the safety protocols nung gi-practice namin nung August pa po. Sabi tinan nyo naman yung di ba, ang daming mga na-damage na mga property sa Davao City. Oo. Alam nyo, ang JMC, Jose Maria College, putang ina, hinukay-hukay na ni Torian, ha? Oo, hinukay-hukay na ni Torian, pero tingnan mo yung integrity ng construction. Alam mo kung bakit ganito yung mga buildings ng SMNI, ng KOJC? Kaya ganyan ang mga buildings nila kasi zero corruption. Hindi katulad ng administrasyon, puro corruption. Zero corruption yan, mga bossing. Yung dome na ginagawa nila na may pinakamalaki sa buong mundo, 75,000 seating capacity. Alam nyo, kahit isang bitak, wala. Itong JMC, itong Jose Maria College, ilang palapag yan? 5 palapag na building yan na payo. Alam nyo na may mga bintana lang na basag. Oh, yun lang. Tapos siguro, yung brick may mga nalaglag ng mga 2-3 piraso. Tapos yung ibang mga properties nila ng Kingdom of Jesus Christ, yung mga building structures nila, wala. As in, minor lang, crack-crack konti lang, palitada lang yan. Oo, yung kanilang yung kanilang isang property doon sa Samal Island, meron lang din daw mga bintana na nabasag. Pero structure wise, wala. Solid na solid, mga bossing. And tingnan mo kung gaano ka organized etong mga estudyante ng JMC. Nung lumindol, nauna pa, tingnan mo yung kanina, yung mga video kanina. Lumilindol, anong inuna? Mag-video. Di ba? Tingnan mo to. Wait lang ha. Ayan ayan tingnan mo. Anong inuuna? Mag-video. Tangina, lumilindol na, nagbibideo pa. Saan ka naman makakita ng ganyan? Tingnan mo yung sa KOJ. Ayan tingnan nyo yung mga ginagawa. Video muna para may ma-post, may pang reels. Tangina niya, pag natamaan ka niyan pako sa ulo mo, natetano ka pa eh. Kaka-video mo eh. Hindi ka na lang drop, duck, and cover. Hindi ba? Wala, ano ba yun? Tama ba yun? Drop, duck, cover, and hold. Ganon. Inuna pa mag-video eh. Ayan lumilindol Imbis na iligtas ang sarili, nagbibidyo. Isang malakas na lindol na may magnitude na 7.6 ang nagpayanig. Paano hindi tayo madidisgrasya dyan? Putang ina, madadagan ka talaga ng ding-ding. Bakit? Putang ina, video ka ng video eh. Hindi mo iniintindi yung yung pwedeng mangyari sa iyo. Dapat pagka ganyan,
Isecure mo muna yung sarili mo. Walang iya, hindi ka nagpapahuli sa balita eh. Alam naman ng buong mundo, naramdaman naman ng lahat na lumindol. Tangina, ano pa, hindi, kailangan nyo pang ipopost-post sa social media. Kailangan, ay shit, lumilindol, magbibideo ko. Bug, nadaga ng anong bato sa ulo, tanga. Eh kung shit, lumilindol, drop, duck, and hold. O, di ba? O, tapos saka ka mag-video. Hindi, putya yan. Sa Davao Oriental na nag-udyok sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na maglabas ng tsunami alert. Naitala ang bayan ng Manay, ang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Davao City, kung saan nagdulot ito ng pagkaalarma at paglikas ng mga tao mula sa mga gusali. Kulbaan kay ko mamoy. Grabe nga kulbaan ako niya ang ako ang Yo, gatuyok siya. Having fun sa law lobby. The students were having fun sa law lobby. Then suddenly, naglindol. Ayan o, naglindol. Anong ginawa ng mga bata? O, kita mo. O, dahil nga ang JMC, ang Jose Maria College, ang KOJC, lagi silang nag-earthquake drill, nagpa-fire drill, and they are so organized. Look at what they're doing. Ito po, wala since we followed the safety protocols. Nung They followed city protocols. The moment na lumindol, hawak sa ulo. Mayroon tayong evacuation plan. Walang tatakbo, kalmado lang, dahan-dahan. practice namin nung August pa po during the earthquake and fire drill. So far, walang Nakita nyo kung gaano ka titino yung mga bata? Kung gaano ka ayos yung mga estudyante? Walang video-video yan. Takbo na kaagad. Palabas. Ayan, nandiyan dyan sila sa may meeting place. Saka sila ngayon magbibideo. Lumindol ngayon. Ito yung mga kaklase ko. Kailangan ang foundation tatagan. Yan, foundation. Hindi foundation na sa mukha. Yung pundasyon ng mga building kailangan matatag. casualties, walang injuries. May mga mga windows na nasira. Pero sa students na yung safety na wala naman nasugatan. Actually, it was very, praise God po, it was very ordered. Kita nyo yung Kingdom sa likod, ang tatag niyan. Ang tatag niyan. Alam mo, ang ganda nito talagang design nitong nitong Kingdom na to. Kasi hindi siya pataas pailalim siya. Ang galing. Palakpakan. Ang galing talagang mag-design ni Pastor. Pailalim siya. Para siyang 4 floors or 5 floors down. Pababa siya. Kaya kung makikita mo, paano malaki yan? Ang liit naman. Maliit yung nakalabas. Nasa ilalim yan. Nasa ilalim ng lupa yan. Pailalim yan ganun. Kasi nga may provision. May provision dyan. Dahil katabi nga ng airport dyan, may provision na bawal ang high-rise dyan. Kaya kung makikita mo yung sa Philippine Arena, ang laki-laki nun. Kitang-kita mo yung buo di ba? Kasi yun, pagpasok mo, paakyat ka. Ganun. Ito, pagpasok mo, pababa ka. Kasi nga, yung kanilang main, yung parang basketball court, yung grounds, nasa ilalim. So, pagpasok mo sa taas, pababa ka, ganun. Hindi yan siya yung pagbaba mo, paakyat ka. Hindi, pababa kang ganun doon sa ground floor. Galing, di ba? Saan ka? Early naman po, na-account naman din natin yung lahat ng students natin from all levels ng medicine. Medicine kasi in-handle ko, sir. Tapos wala naman ding na-injure. Ganda, di ba? Nakita mo yung bunganga niyan. Parang bunganga ng agila yan tutukain ka. Pag tinuka ka nun, lulunukin ka. Saan ka papunta? Sa baba, di ba? Ang galing talaga ng design nito. Hindi naman yan tinuka ka, tapos papunta ka sa utak. Hindi naman. Papunta siya sa baba, sa belly. Ganun itong nitong design ng Kingdom. Sure. Yun na lang po, hinihintay na lang po natin yung go para makuha yung mga gamit kasi ginawa ng mga students namin. Based sa initial assessment lang po sa MOA together with sa engineer. Yan eto dyan naghukay si Torre sa basement yan nung eskwelahan So, ang bilis ng ng Davao City Engineering Nag-check kagad sila. Kasi kailangan bumalik tayo kagad sa eskwelahan. So check natin yung integrity. Tingnan mo mga poste niyan. Ganyan pag zero corruption. Ganyan ang itsura ng walang korupsyon. Sa to ang mga engineer na diri sa establishment sa JMC. Nakita na po na to, wala man po dyan major na damages na yung mga crack pero gagmay, minimal ra kayo. So
so far pinakakusog? Masking sugad sa ko ang pagka diri sa Davao City Tagalabaw mi ko. So far mo dito akong pinakakusog pud sa ko ang bisa ko hinduman mo to pinakakusog na dinog akong feel pud. Personal. Taka mo, yun na daw ang pinakamalakas na lindol na naranasan niya. Pero very minimal lang yung damage ng ng mga establishments or building structures ng Kingdom of Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Bakit minimal lang yung damage? Kasi lahat ng pera, pag 100 piso yung inilagay mo sa isang proyekto, 100 piso talaga yung ginagastos doon. Walang labis, walang kulang. Oo. Kapag itong pera nilagay dito sa pambili ng pako, pag sinabing 5,000 pesos pambili ng pako, 5,000 pesos talaga yung ibibili ng pako. Pwede bang kunin ko yung 300, pangkain ko lang? Hindi pwede yun. Dahil hindi yun para dun eh. Meron kang pera sa pangkain. Oo, wag mong bawasan yung pera na para sa pako. Ganyan pag zero corruption. Ganyan kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC at SMNI. Kaya nga pag nagbibigay kayo ng mga donasyon sa SMNI Foundation, napupunta talaga yan doon sa pinaggagamitan. Hindi umiikot-ikot kung saan yan. Ay, teka, itaya muna natin sa loto para lumago. Walang ganun. Oo, dito sa SMNI, KOJC, walang corruption. And makikita mo, kung kita mo kahit itong mga nagche-check parang wala naman dito. Maayos man to. Tsaka pagka si pastor talaga, hindi pa pwedeng putyo-putyo. Base sa pahayag ng pamahalang lungsod ng Davao, agad na rumesponde ang City Disaster Risk Reduction and Management Office Central 911 para sa mga individual na nakaranas ng pagkahimatay at minor injuries, habang nanatiling nasa red alert ang status ng Office of the Civil Defense sa Davao Region at patuloy naman ang paghahanda sa anumang aftershocks na maaaring mangyari. Base na rin sa inilabas sa anunsyo ng pamahalang lungsod, as of 3:30 ng hapon ay wala pang inilalabas sa tsunami alert level sa Davao City. Ayan, so ayan ang nangyari. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
Sa harap ng kamera, walang